Abalang-abala sa pagsamsam ng mga sinampay si Lola Trining nang humahangos na dumating ang kanyang apo na si Corazon. Basang-basa ito kaya tiyak na nanggaling na naman sa ilog. Pinagbanlaw na niya ang apo at sinabihan na maghain na ng kanilang pananghalian. 10 taon pa lang si Corazon pero tinuruan na niya ito sa mga gawaing bahay. Gusto niya na matuto ng maaga ang apo upang lumaki itong responsable. Si Lola Trining lang ang tagaluto pero kay Corazon nakatoka ang paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Dalawa lang silang namumuhay ni Corazon. Ang kubo nila ay malapit lang sa ilog, kung kaya sanggol pa lang ito ay sanay na ito sa tubig ilog. Hindi pinalaking masela ni Lola Trining si Corazon. Pagtungtong pa lang nito ng 1 taon ay malamig na tubig na ilog ang kanyang pinanliligo dito. Sa katunayan, walang dugong nananalaytay sa mga ugat ni Lola Trining ang dumadaloy sa katawan ni Corazon. Hindi sila magkamag-anak dahil si Lola Trining ay dating madre. 10 taon na nga madre si Lola Trining sa isang kumbento na halos ituring niyang kanyang pangalawang tahanan. Sa kumbentong iyon niya naranasan lahat ng hirap. Doon din niya natutunan na paano maging tunay na tao. Subalit sa kasamaang palad ay doon din pala niya mararanasan ang buhay na parang impyerno. 25 taon siya noon nang may bagong pari na dumating sa kumbento. Siya si Pari Raul. Ang pari ay mabait at maalalahanin sa mga tulad niyang madre. Nabalitaan niya na kamag-anak daw ito ng kanilang superyora. Sa kabila ng pagiging mabait ng pari ay kapansin-pansin ang pagiging malapit nito sa mga madre. Hanggang isang gabi, habang nagdadasal noon si Lola Trining, umiiyak na lumalapit sa kanya ang kaibigan niyang madre na si Sister Raquel. Inakala ni Lola Trining na baka napagalitan na naman ito ng kanilang Mother Superiora. Istrikta at mitikulosa kasi ito, at dahil bago lang sa kumbento si Sister Raquel, marami pa siyang hindi alam na gawin at madalas na napapagalitan siya. Labis na nag-aalala si Lola Trining noon dahil walang tigil sa pag-iyak itong si Sister Raquel. Kaya pinilit niya itong tanungin kung ano ang problema. Sa paputol-putol nitong kwento, nasindak si Lola Trining nang sabihin sa kanya ng kaibigang madre na may ginawang hindi maganda sa kanya, ang pari. Nagmamadaling kinumpronta ni Lola Trining ang pari at sa tagpong yun sa labas ng kwarto ng pari habang nagtatalo sila, naabutan sila ng Mother Superiora nila. Madiing itinanggi ng pari ang sumpong ni Sister Raquel. Sa halip na magpaimbestiga ang Superiora, ay kinonsinti pa nito ang ginawa ni Father Raul. Pinatawag si Sister Raquel at kinulong sa isang kwarto na parang Bartolina. Pinagbibintangan siya na sinungaling ng kanilang Superiora. 1 linggo sa Bartolina si Sister Raquel. Nang sa wakas ay pinalabas na ito, awang-awa ang lahat ng madre sa kumbentong yon. Pumayat at halos mawala na sa sarili ang kawawang madre. Kinagabihan ng araw din na pinalabas sa Bartolina si Sister Raquel, nagkagulo ang lahat ng sumigaw ang isang madre. Si Sister Raquel ay natagpo ang wala ng buhay. Tinapos nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari. Inilihim ng lahat ang nangyari nang may dumating na mga pulis at sinabi ng Superiora na di raw kinaya ni Sister Raquel ang hirap ng pagiging isang madre.
kaya winakasan ang sariling buhay dahil sa kahihiyan. Pagkatapos mailibing ni Sister Raquel ay siya naman ang balak biktimahin ng pari. Gusto niya itong isuplong ngunit babaliktarin lang siya nito. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon ay tumakas na si Lola Trining sa kumbento. Dahil sa nangyari, nagbago ang paniniwala ni Lola Trining. Nadungisan na ang kanyang pagkatao. Hindi na siya muli pang bumalik pa sa kumbento. Hindi nawala ang pananalig ni Lola Trining sa Diyos. Ang nawala ay ang tiwala niya sa mga tao. Naisip niya na pwede naman niyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos kahit wala siya sa kumbento. Hindi naging madali kay Lola Trining ang mga sumunod na nangyari. Naranasan niya ang matinding gutom. Umiiyak na lang siya bigla kapag naaalala ang mga nangyari. Ayaw niya na makihalubilo pa sa mga tao. Sa kanyang walang humpay na paglalakad, napadpad siya sa isang liblib na lugar. Ang lugar ay napaliligiran ng nagtataasang kawayan. Walang katao-tao at malayo sa karamihan. Animoy nag-iisa lang siya sa mundo. Nagpasya siyang libutin ang buong lugar. At sa kanyang paglilibot, laking gulat niya nang makakita ng isang bahay kubo na napaliligiran ng naggagandahang halaman. Namumulaklak ang mga ito. Sa tingin ni Lola Trining ay abandonado na ang kubo. Naghintay siya ng maghapon kung may darating na tao ngunit nabigo siya kaya nagpasya siyang sa kubong yun na siya maninirahan. Nilinis ni Lola Trining ang loob at labas ng kubo. Pagkatapos ay nagdasal siya ng pasasalamat sa may likha. Kinagabihan, dahil sa matinding pagod ay madaling naigupo ng antok si Lola Trining na noon ay 25 taong gulang pa lamang. Hindi man lang niya nararamdaman ang presensya ng isang mahiwagang babae na malaya siyang pinagmamasdan. Alam ng mahiwagang babae na ito ang buong pangyayari sa buhay ni Lola Trining. Isang hawak lang. Kahit sa dulo ng buhok ni Lola Trining ay makikita na niya ang nangyari sa nakaraan nito. At di magandang nakaraan nito ay buburahin niya sa alaala ni Lola Trining upang makapag-umpisa na ito ng panibagong buhay. Sa isang kumpas lang din ng kamay nito ay napunan lahat ng kakulangan sa loob ng kubo. Masayang inikot ng mahiwagang babae ang sako-sakong bigas, asukal, tinapay at marami pang iba. Tinalo pa ni Lola Trining ang naggrocery ng pangkalahating taong konsumo. Malungkot na yumuko ang babae na nasa paanan ni Lola Trining. Hinimas-himas ang malaki niyang tiyan. Napangiti ito dahil ang madre na bagong dating sa kanyang tirahan ang sagot sa kanyang dalangin. Tumayo ang babae at walang pag-aalinlangan na binigyan ng proteksyon ang loob at labas ng bahay. At bago pa magising si Lola Trining ay mabilis na itong nakalayo. Madaling araw na nang magising si Lola Trining. Napabalikwas siya ng bangon nang mapagtanto na nasa ibang lugar siya. Kung ganon, nasaan nga ba siya? Napahawak siya sa kanyang ulo. Bakit wala siyang maalala? Maya-maya pa, tumayo si Lola Trining at nagpalakad-lakad sa loob ng kubo. Noon lang din niya napansin ang 5 sakong bigas at marami pang iba. Saan to nanggaling at bakit wala siyang maalala? Kapag sinusubukang alalahanin ni Lola Trining ang nakaraan, ay sumasakit ang kanyang ulo. Nagningas siya ng apoy sa maliit niyang kusina. Kinuha ang takore, saka nag-init ng tubig. Magkakape siya upang maibsan ang lamig ng madaling araw.
saka na lang niya poproblemahin ang kanyang sitwasyon. Nang mga oras na yon, ang tanging gusto lang niya ay magkape at kumain. Samantala, sa isang tagong kuweba ay malaya niyang nakikita sa kanyang mahiwagang salamin ang pagkalito sa sarili ng dating madre. Busilak ang kalooban nito kaya panatag siya na magiging mabuti itong lola sa kanyang isisilang na anak. 25 taon lang ang dating madre, ngunit ang kanyang ipinagbubuntis ay aabutin din ng isa pang 25 taon, doble sa taon at panahon sa mundo ng mga tao. Sapagkat naiiba ang panahon, oras nila sa panahon ng mga tao. Siya si Barwaan, ang itinakwil na babaylan, dahil sa pagkakaroon ng mortal na kasalanan, at ang kasalanang yon ang naging dahilan kung bakit kinailangan niyang mamuhay kasama ang mga tao, sapagkat umibig siya sa isang mortal. Ang mortal na iyon ay si Kanlaon na kanyang inibig ng mahabang panahon. Subalit nang matuklasan ito ng kanyang mga magulang sa kanilang mundo, ay pinatawan nito si Kanlaon ng kamatayan. Siya naman ay itinakwil at itinapon sa mundo kung saan nagmula si Kanlaon. Ang mabuhay sa mundo ni Kanlaon na hindi ito kasama ay isang napakalaking parusa para sa kanya. Naiwan at nakulong ang kaluluwa ni Kanlaon sa kanilang mundo na kung tawagin ay Babalanon. Huli na nang matuklasan ng babaylan na si Barwaan na siya pala ay nagdadalang tao. Nang ipatapon siya at bumagsak sa isang liblib na lugar, ay wala siyang alam sa uri ng pamumuhay sa mundong yon. Mabuti na lang hindi siya tinanggalan ng kapangyarihan ng mga magulang niya, kaya naging madali sa kanya ang mga bagay-bagay. Nagtayo si Barwaan ng isang kubo na kanyang nakita nang siya ay maglibot sa mundo ng mga tao. Napadpad siya sa isang palayan at doon niya nakita ang kubo. May isang pamilyang naninirahan doon, kaya madali niyang nakopya ang itsura ng kubo na kanyang sisilungan. Sa paggawa ng kubo ay hindi gumamit ng kapangyarihan si Barwaan. Gusto niyang pag-aralan ang buhay bilang tao, katulad ng kanyang pinakamamahal na si Kanlaon. Napaiyak si Barwaan habang ginagawa ang kubo. Naalala niya si Kanlaon. Kung kasama lang niya ito sa mga oras na yun, tiyak na wala nang masasaya pa sa kanya. Subalit yun ang kanilang kapalaran. Kaya mahirapan man, tatanggapin niya. Kailangan lumaban, lalo pat binigyan siya ni Kanlaon ng panghabang buhay na alaala. Ang kanilang magiging supling, ang kanyang magiging alaala habang buhay. Balik tanawa. Walang magawa ng mga sandaling yun si Barwaan sa kanilang mundo. Napagalitan siya ng kanyang mga magulang dahil hindi niya nagampanan na maayos ang pagsupil sa katigasan ng ulo ng kanyang nakababatang kapatid na si Banlaya. Para malibang at mawala ang sama ng loob, ay pinaglaruan ni Barwaan ang kanyang kapangyarihan. Gusto niyang makita ang iba't ibang mundo. Sa ilalim at itaas ng kanilang mundo, at doon nga niya nakita ang mundo ng mga tao. Gamit ang kanyang mahiwagang salamin, nakita niya ang napakakisig na lalaki. Nakasakay ito sa isang puting kabayo. Mabilis nitong pinapatakbo ang kabayo. Hampas doon, hampas dito ang ginagawa nito. Kaya naman napakabilis na ng kabayo sa paraan ng ginagawa ng lalaki. Nasisigurado ni Barwaan na tulad niya ito rin ay may dinadalang mabigat na problema. Hanggang sa nakita niya ang isang malalim na bangin na ilang metro lang ang layo at papunta doon sa direksyon na yon ang kabayo. Kung ganoon mahuhulog at maaaring mamatay ang lalaki.
Kaya sa kagustuhan ni Barwaan na mailigtas ang lalaki, ginawa niya ito. Malaking kasalanan man at mahigpit na ipinagbabawal sa batas ng mga babaylan. Ito ay nakatala pa sa kanilang aklat. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta sa mundo ng mga mortal. Lalong mas matinding kaparusahan ang naghihintay sa isang babaylan na iibig sa isang mortal. Dahil dalawang uri lang ang pagpipilian sa magiging hatol sa nagkasalang babaylan. Kung hindi kamatayan ang magiging hatol sa nagkasalang babaylan, siya ay itatakwila at pagbabawalang makabalik sa kanilang mundo. Isasarado ng panghabang buhay ang lagusan na nagdudugtong sa mundo ng mga babalanon at mundo ng mga mortala. Isinantabi ni Barwaan ang kanyang kapalaran, maligtas lang sa mga sandaling yun ang makisig na lalaki. Pangahas na inutusan niya ang mahiwagang orasan na dalhin siya sa mundo ng mortala at sa tagpo kung saan ay kasalukuyang nakasakay ang lalaki sa isang kabayo na malinaw ding napapanood ng orasan. Oo, ang orasan sa kanilang mundo ay may buhay. Matinding pagtutula ang naging sagot nito sa hiling niya. Subalit ng pagbantaan niya itong tatapusin ang buhay ay wala na itong nagawa pa. Kitang-kita ni Barwaan ang paglutang ng puting kabayo sa ere. Pabulusok pa ibaba sa malalim na bangina. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang mapait na pagngiti ng lalaki at ang pagpatak ng luha sa nakapikit na mga mata. Kung ganon, planado ng lalaki ito. Tatapusin niya ang sariling buhay. Bago pa lumagapak sa ibaba at magkanda bali-bali ang buto ng lalaki, ay mabilis nang sinalo ni Barwaan ang katawan nito. Maging ang kabayo nito ay mabilis niyang naibalik sa taas ng bangina na para bang hindi ito nahulog sa bangina. Maingat niyang inilapag sa batuhan ang katawan ng nakapikit pang lalaki. Malaya niyang napagmasdan ang napakaamo nitong pagmumuka. Napagmasdan niya rin ang matangos na ilong nito at mapupulang mga labi. Para bang ito'y nag-aanyaya ng 1,000 kaligayahan. At nang idilat nito ang magagandang mga mata, ay tumigil bigla ang mundo ni Barwaan. Pakiramdam niya, may dumaloy na kuryente sa mga ugat niya. Pumilis ang tibok ng kanyang puso. Mamamatay na ba siya? Yun ang tanong niya sa kanyang sarili. Sino ka? Bakit mo pinakialaman ang buhay ko? Wika ng lalaki. Halos itulak nito sa matinding galit si Barwaan. Nakatulala na lang ang babaylan. Paanong pakikialaman sa buhay nito ang ginawa niya? Iiniligtas nga niya ang buhay nito. Nakasimangot na tumayo si Barwaan. Plano na niya na iwan ito sa ibaba ng bangin. Bahala na ito paano makita o makakaakyat sa itaas. Dahil ito ay walang utang na loob sa kanya. Nagpupuyo sa galit ang puso ni Barwaan. Itinaya niya ang kanyang buhay tapos yun lang ang mapapala niya. Di nga niya alam kung makakabalik pa siya sa kanilang mundo dahil napakalaking kasalanan iyong ginawa niya. Samantala, tila nahimasmasan naman ang lalaking si Kanlaon. Paano siya napunta sa ibaba ng bangin? At nang lumingon siya sa may napakagandang babae na kakaiba ang pananamit na galit ay namula ang pisngi nito. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan nito. Ang babae ay may mapulang buhok na hanggang bewang ang haba. Mahaba ang damit na suot nito hanggang talampakan. Nakasuot ito ng kakaibang sapin sa paa na parang gawa sa hinabing abaka. At ang mga kamay nito ay may mga mahabang daliri at kuko. Kumikinang ang mga mata nito kahit galit.
At ang higit na napukaw sa atensyon ni Kanlaon ay ang mapupula nitong labi. Isang napakagandang babae na may hahalin tulad niya sa isang diyosa. Nagtataka siya bakit kasama niya ito sa ibaba ng bangina. Umiiyak na bumalik ang alaala ni Barwaan sa kasalukuyan. Naghahagulgol na siya nang magbalik tanaw sa kanilang nakaraan ni Kanlaon. Naging magkaibigan sila nung umpisa. Napag-alaman niya na anak pala si Kanlaon ng isang mayaman at kilalang politiko sa kanilang bansa. At ang dahilan ng kanyang pagplano na tapusin ang sariling buhay ay ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ina. Simula noon ay lalo pang inalalayan ni Barwaan si Kanlaon hanggang sa bumalik na ulit ang saya sa mga mata nito. Kinalaunan ay nahulog ang loob nila sa isa't isa hanggang sa paulit-ulit silang nakalimot at lahat ng yun ay nakatala sa kanilang mundo. Sa mundo ng mga babalanon. Nang bumalik siya sa mundo nila ay naghintay na sa kanya ang lahat. Galit na galit ang mga magulang niya. Umiiyak naman ang mga kapatid niya dahil alam ng mga to ang batas sa kanila at ang magiging kaparusahan sa kanya. Dahil sa matinding galit ng kanyang ama at sa kahihiyang ipinigay niya sa kanilang mundo, ang kamatayan na ipinarusa sa kanya ng kanilang Diyos na si Bargo ay kamatayan. Nakaluhod ang kanyang ina sa Diyos nila na huwag silang papatayin, na itapon na lang siya sa mundo ng mga mortal. Dahil sa pakiusap ng kanyang mahal na ina ay lumuha ng walang humpay si Barwaan. Pinakatitigan na niyang mabuti ang mukha ng kanyang mga magulang at kapatid. Dahil batid niya na sa oras na ipatapon siya sa labas ng kanilang mundo ay hindi na niya muli pang makikita ang kanyang pamilya. Isang nakakawasak ng puso at gusto na rin niyang mamatay ang naging kapalit ng buhay niya. Buhay niya at malaya pa rin mabubuhay sa mundo ng mga mortal o buhay ng lalaking kanyang mahal. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na nila si Kanlaon. Gulat na gulat si Kanlaon nang makita siya na nagtatanong ng mga mata. Palapit na sa kanya ito para yakapin siya, ngunit bigla itong lumutang sa ere. Takot na takot si Kanlaon nang sabihin ng kanilang Diyos na si Barwaan ay hindi tao, na siya ay isang babaylan. Hindi na muli pang nakapagsalita si Kanlaon. Kitang-kita ni Barwaan nang humiwalay ang kaluluwa nito sa katawan. Nanatiling nakalutang ang katawan nito hanggang unti-unting naging abo. At ang umiiyak nitong kaluluwa ay kinuha ng kanilang tagatala ng kamatayan. At ito ay ikinulong sa isang maliit na mundo na siya lang ang naroon. Sa isang iglap ay lumagapak na ang katawan ni Barwaan sa isang liblib na lugar kung saan siya namuhay ng mag-isa sa gitna ng matinding pighati at kalungkutan. Hanggang unti-unti na siyang nasanay mamuhay mag-isa. At sa kanyang pag-iisa, napag-alaman niya na nagbunga ang kanilang pag-iibigan ni Kanlaon. May buhay na pumipintig sa kanyang sinapupunan, subalit ang kanyang tuwa ay napalitan ng takot sapagkat hindi maaaring magtagal sa kanya ang kanyang anak. Dahil sa oras na malaman ito at makita ng kanilang Diyos, ito ay kukuhain sa kanya at hindi na niya makikita pa ang kanyang anak. Kaya bago niya isilang ang kanyang anak, naghanap na siya ng tao nga may mabuting puso na kukup-kup dito. Mabilis tumanda ang mga tao, hindi tulad niya, na ang bawat segundo ng buhay niya ay katumbas ng isang taon sa buhay ng mga tao. Hanggang sa kanyang paghahanap ay nakita niyang kusang dumating sa kanyang kubo
ang isang babae na may maamong mukha, subalit tila ito ay balisa. Pinasok niya ang isipan at puso nito. Natiyak niyang ito ay mabuting tao na may masalimuot na nakaraan. Kaya tutulungan niya itong mabura ang alaalang yun. Dahil malapit na niyang isilang ang kanyang anak at ang babaeng ito ang napili niyang maging tagapag-alaga ng anak nila ni Kanlaon. Sa kabilang dako naman ay mabilis na lumipas ang mga taon kay Lola Trining. Masaya na siya sa naging buhay niya kahit nag-iisa. Marami man siyang hindi maalala sa kanyang nakaraan, tinanggap na niya na marahil yun ang buhay na itinakda sa kanyang kapalaran. Hanggang isang pangyayari ang babago sa kanyang buhay. Isang pangyayari na sa hinagap ay hindi niya akalain. 25 taon na ang nakaraan sa mismong araw ng kanyang ika-50 kaarawan. Madaling araw pa lang nang magising si Lola Trining sa malakas na kulog at kidlat. Malakas din ang hangin at humahampas sa dingding ng kanyang kubo. Laking pagtataka ni Lola Trining kung bakit biglang sumama ang panahon. Binuksan niya ang bintana at nakita naman niya na maraming bituin sa langit at kakaiba talaga ang nangyayari sa mga oras na yun. Muli niyang isinarado ang bintana at piniling bumalik sa kanyang higaan. Bumuhos na ang malakas na ulan. Nakatulog na ulit si Lola Trining dahil sa malamig na panahon. Samantala, sa kuweba kung saan naroon ang babaylan na si Barwaan, ay namimilipit ito sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Sakit na kahit kailan ay hindi pa niya naranasan. Mula nang isilang siya, ilang siglo lang ang nakakaraan. Sa mundo nila, hindi ganun kasakit kapag may nakikita siyang nanganganak. Pero bakit siya ay mamamatay anumang oras? Dahil basa ang isisilang niya ay kalahating tao. Kaya ang nararamdaman niya ay sakit na kung papaano magsilang ng anak sa mundo ng mortal. Ginamit na niya ang kapangyarihan, lahat ng alam niya, makakapagpalubag ng kanyang sakit na nararamdaman. Ngunit hindi tumatalab ang lahat ng yon. Kaya naman, hirap na hirap siyang sumigaw at ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Hanggang sa isang malakas at buong puwersa. Buong puwersa niyang pag-iri ay lumabas sa kanyang pagkababae ang isang malusog at napakagandang sanggol na babae. Lumutang ang sanggol sa ere habang pumapalahaw ito ng unang iyak. Masayang pinagmasdan habang umiiyak si Barwaan. Dahil tulad niya, pula din ang maliit na hibla ng buhok ng anak nila ni Kanlaon. Ang matangos na ilong at mga mata nito ay minana sa kanyang ama. Isang napakagandang biyaya kung buhay lang si Kanlaon. Siguradong napakasaya nito at masaya silang magkasama. Mabilis na inayos ni Barwaan ang sarili. Parang nagdahilan lang siya para ilabas ang kanyang anak. Malakas na ulit siya. Mula sa paglutang sa ere ay kinuha at hinawakan ni Barwaan ang kanyang anak. Napakalambot ng balat ng kanyang anak. Ang bigat din nito. Parang alam ng sanggol na siya ang ina nito. Dahil bigla itong tumitig sa kanya pagkatapos ay humalakhak na para bang nilalaro niya ito at kinikiliti. Masuyong hinalikan ni Barwaan ang anak. Kinabisado ang bawat parte ng katawan nito, maging ang mga nunal kung saan nakapwesto ay kabisado niya. Hinawakan niya ang maliit nitong mga daliri. Sa ama din niya ito nagmana ng mga kamay. Maya-maya pa ay niyakap niya ng mahigpit ang anak at umiyak na humingi ng tawad dahil kailangan nilang magkahiwalay bago pa sila makita ng kanilang Diyos sa kanilang mundo. Mula sa mahimbing na pagkakatulog ay nagising na naman si Lola Trining. Naalala niya na kaarawan na pala niya noon at siya ay 50 taon na.
Marami na siyang nararamdaman na masakit sa katawan, dala ng pagkakaedad, at naisip niya, paano na pala kapag siya ay tumanda na ng husto? Sino ang mag-aalaga sa kanya, gayong wala siyang anak? At nang biglang may narinig siyang malakas na iyak ng isang sanggol. At ang iyak na yun ay nagmumula sa labas ng pinto ng kanyang kubo. Nagkakandarapang tumayo si Lola Trining. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumungad nga sa kanya ang isang napakalusog na sanggola. Nababalot ito ng kakaibang tela. Umupo paluhod si Lola Trining upang silipin ang mukha ng sanggola. Napamaang si Lola Trining nang makita ang isang napakagandang sanggola na babae. Kakaiba ang itsura nito, maging ang kulay na pula nitong buhok ay nagpamangha sa kanya. Nagpalinga-linga muna si Lola Trining, baka nasa paligid lang ang magulang ng sanggola, ngunit bigo siyang makita ang mga to. Dahan-dahan niyang kinalong ang sanggola at hinele-hele. Nakapagtataka man kung paanong may isang sanggol na nasa pintuan ng kanyang kubo, kung saan ito nanggaling o sino ang nagdala nito sa kanya. Inisip na lang niya na isa itong himala at napakalaking biyaya. Inilapag niya sa kanyang papag ang sanggola. Natatarantang naghanap ng pwede nitong maging lampin. Pagkatapos ay maingat niya itong kinumutan. Pinagmasdan niyang mabuti ang sanggola. Namalayan na lang ni Lola Trining na napakaswerte niya. Nadininig ang kanyang panalangin. Ngayon ay mayroon na siyang makakasama sa buhay. Dahil hindi ko alam ang pangalan mo, Apo, bibigyan kita ng pangalang Corazon. Ang pangalan niyan ay sumisimbolo sa kagandahan, kabutihan at pagiging matapang sa buhay ng isang tao. Wika ni Lola Trining. Dahil nakalimutan ni Lola Trining na isarado ang pintuan ng kubo, kitang-kita ni Barwaan at dinig na dinig ang pagmamahal at kasiyahan sa mukha ni Lola Trining. Hindi nga siya nagkamali ng pagpili sa magiging pangalawang ina ng kanyang anak na may pangalang Corazon. Masayang umalis si Barwaan upang bumalik sa kuweba. Lumipas ang mga taon. Lumaking malambing, mabait, masunurin at pilya ang batang si Corazon. Madalas niyang pinagtataguan ang kanyang Lola Trining kapag ayaw siya nitong payagang maligo sa ilog. Mahal na mahal niya ang kanyang lola. Kahit galit ito sa kanya kapag nakakagawa siya ng mali, ay hindi siya nakakatikim ng palo dito. Kukuhain lang nito ang isang sanga ng puno at gagawing panakot sa kanya. Simple lang ang kanilang buhay pero sagana naman siya sa pagmamahal ng kanyang lola. Nakapagtataka lang, palagi silang maraming pagkain at kapag nagkakasakit siya, madali lang siyang gumaling. Parang may magic ang mga kamay ng kanyang lola. Marunong na rin siyang maghugas ng pinagkainan, maglaba, maglinis sa loob ng bahay ng kanilang kubo. Ang paborito niyang puntahan ay ilog. Walang kamalay-malay ang kanyang lola na kaya gusto niya sa ilog dahil may nakakalaro siya doon. Isang babaeng tulad niya ay may mapulang buhok. Maganda at tuwang-tuwa siya dito dahil maraming kakaiba itong ipinapakita sa kanya. Tinuturuan siya nito ng kakaibang kilos at paggamit ng magic na sinasabi nito sa kanya. Subalit may oras lang ang pagpapakita sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa umaga lang ito pwede magpakita sa kanya. Bago sumapit ang tanghalian, ay bigla na lang itong nawawala. Paminsan-minsan ay dinadala siya nito sa iba't ibang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Kaya naman libang na libang siya sa ilog. Sa kabilang banda naman, nagpapatay mali siya lang si Lola Trining, pero alam niya na kakaibang bata ang kanyang apo.
dahil siya ang nagpalaki dito kaya saksi siya sa mga kakatwang kilos nito. Sanggol pa lang ay marunong na itong umupo mag-isa. Nakakatalon na rin ito at nakakalutang mag-isa sa ere. Noong una ay nawindang siya at natakot, ngunit nang lumaon ay nasanay na siya. Habang lumalaki si Corazon, inihanda na ni Lola Trining ang kanyang sarili sa mga posible pang pagbabago sa kilos ng kanyang pinakamamahal na apo. Ang katwiran ni Lola Trining, basta hindi masama o hindi makakasama sa kanyang apo ang mga ginagawa nito, ay hahayaan lang niya ito. Dahil naniniwala siya na balang araw ay malalaman din niya ang tunay nitong pagkatao. Maraming beses nang nanaginip si Lola Trining ng kakaiba. Isang lugar ng mga makapangyarihang nilalang ang mga naninirahan doon. Subalit sa paulit-ulit na senaryong yun, may isang senaryo na hindi niya makakalimutan. Ang nakita niya ay isang lalaki na nakakulong sa isang bilog na mundo, habang malungkot itong nakatanaw sa kawalan. Sa pag-iisa ni Lola Trining dahil wala naman ang kanyang apo, pilit niyang inaalala ang mukha ng lalaki na nasa panaginip niya. Hindi niya ito kilala at hindi pa nakita, ngunit may isang pagkakataon sa kanyang panaginip na nakita niya ang kabuuan ng mukha nito. Ang mga mata nito ay kawangis ng magagandang mata ng kanyang apong si Corazon. Nag-umpisa nang mag-alala si Lola Trining. Paano kapag dumating na yung panahon na dumating ang tunay na mga magulang ni Corazon? Paano kapag kinuha sa kanya ng mga ito ang kanyang apo? Ikamamatay niya pang nangyari yun. Namalayan na lang niya na pasana ng luha ang kanyang mga mata. Kapag natutulog sa gabi ang kanyang apo, ay tahimik niya itong pinapaypayan ni halos ayaw niyang may lamok man lang na dumapo rito. Palagi niya itong pinagdarasal na sana palagi itong ligtas at malusog. May mga pagkakataon na nag-aalala si Lola Trining. Paano kapag tumanda na siya at mawala? Paano na ang kanyang apo? Tapos mauuwi lang sa hagulgol kapag ganun ang nangyari. Magugulat na lang siya na nakayakap na sa kanya si Corazon. Parang nababasa nito ang nasa isip niya at nararamdaman ang mga pag-aalala niya. Matuloy lumipas pa ang mga taon, ganap ng dalaga ang 17 taong gulang na si Corazon. Lumaki itong napakagandang dalaga. Isang kagandahang tanging sa isang Diyosa lang pwedeng ihahalin tulad. Napakabait nito sa kanyang lola. Halos ayaw na ayaw niya itong pagtrabahuin pa. Kaya naman lumipas ang mga taon sa buhay ng dating madre na masasabi niyang siya ay nabuhay na may dangal at silbi dahil napalaki niya ng maayos ang kanyang apo. Lantaran na kung gamitin ni Corazon ang kanyang kakayahan na namana sa kanyang inang si Barwaan. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay naipapasyal niya ang kanyang lola kung saan saang lugar. Hanggang sa makarating sila sa isang syudad kung saan ay marami silang taong nakakasalamuha. Maraming alaala ang nabura sa isipan ni Lola Trining, katulad na lamang ang minsang mapunta sila sa isang simbahan. May tumawag sa kanya, isang matandang madre, at tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Dati daw niya itong kasama sa kumbento, ngunit wala siyang maalala. Kapag nasa syudad sila, nagsusuot si Corazon ng makapal na abaya upang itago ang kanyang pulang buhok at napakagandang muka. Baka magkagulo ang mga tao dahil kakaiba talaga ang kanyang kagandahan. Ginagawa nila ang mga normal na ginagawa ng mga tao. Ang pagkain sa iba't ibang kainan, pamamasyal at pamimili ng iba't ibang klase ng magagandang damit.
Kaya kapag nakikita si Lola Trining ng mga tao, inaakala ng mga ito na silang dalawa ay maglolang mayayaman. Wala silang alam na sa isang kubo lang sila nakatira. Sinusunod lamang ni Corazon ang utos sa kanya ng kanyang kaibigan na may mapula ding buhok. Mga ginto ang binibigay nito sa kanya, kaya nakakapamuhay silang maglola ng maayos at komportable. Sa kabila ng lahat ng kanilang tinatamasa, hindi nila naisip na iwanan ang kanilang kubo. Dahil para kay Lola Trining, ang kubo na yon ang pinakamahalaga sa lahat. Doon na siya tumanda at doon din lumaki at nagkaisip ang kanyang pinakamamahal na apong si Corazon. Subalit, tulad nga ng kasabihan, walang perpektong tao at buhay. Darating ang matinding pagsubok sa kanilang buhay. Dahil si Corazon ay natutong umibig sa isang binata na taga-syudad. Ang lalaki ay isang doktor na kanyang nakilala nang ito ay maaksidente sa sinasakyang kotse. Iniligtas ito ni Corazon. Tulad ng nangyari ilang dekada na ang nakakaraan, umibig at humanga agad si Corazon sa unang pagkikita pa lang sa doktor na si Bernard. Subalit may pag-aalinlangan si Corazon kapag umiral sa kanya ang pagiging tao. Naguguluhan siya dahil nang lumaon ay nagkaibigan sila ng doktora. Subalit matapobre ang mga magulang nito. Bagay na ikinabahala ni Corazon dahil isa lang siyang apo ng mahirap. Umiiyak na humingi ng tawad si Corazon sa kanyang Lola Trining. Nag-umpisa na sa pagpapakawala ng kanyang kumpiyansa sa pagiging mahirap nila. Hinaplos-haplos ni Lola Trining ang mahabang buhok ng kanyang apo. Niyakap ito ng napakahigpit at nagsalita. "Mahal kong apo, mahal na mahal kita. Handa kong ialay ang aking buhay para sa ikakasaya mo. Patawad apo, pagmamahal lang ang tanging yaman na maaari kong ibinigay sa iyo." Wasak ang puso na wika ni Lola Trining. Umiiyak at humahagulgol si Barwaan sa nangyayari sa kanyang anak. Nakikita niya ang paghihinagpis ng lola nito. Naulit ang kwento nila ni Canlaona sa buhay ng kanilang anak. Sa magkaibang sitwasyon lang, hindi siya makakapayag na tulad niya ay magdusa ang kanyang anak at ang babae nga naging ina nito. Babawi na siya at gagawin ang dapat na noon pa niya ginawa. Isang gabi may naging bisita ang maglola. Nagulat si Corazon dahil ito ang kanyang kaibigan sa ilog. Nagulat siya nang magsuot ito ng damit pang tao. Napakaganda nito at kamukhang kamukha niya. Nakatulala si Lola Trining. Hindi makapaniwala ang maglola nang aminin ni Barwaan na siya ang tunay na ina ni Corazon. Sinabi niya ang lahat-lahat sa maglola. Umiyak nang umiyak si Corazon, kaya pala tulad nito may kapangyarihan din siya. Niyakap niya ng mahigpit ang inakala niyang kaibigan. Sa pakikipaglaro pala nito sa kanya ay palihim nitong ginagampanan ang pagiging ina. Binabantayan at pinapasyal siya nito at ni minsan di sila nawalan ng kakainin ni Lola Trining. Paulit-ulit na nagpasalamat si Barwaan kay Lola Trining sa pagpapalaki sa kanyang anak. Ngunit palahaw ang naging sagot ni Lola Trining. Nag-aalala ng husto ang mag-ina kung bakit ganun kalakas ang iyak ng matanda. Hanggang sa huli ay sinabi nito na natatakot siya na baka kuhain na ni Barwaan ang kanyang apo. Niyakap ng mahigpit ni Barwaan ang matanda. Sinabi nito na kahit kailan di niya ilalayo ang kanyang anak. Tumayo si Barwaan at kinuha ang kanyang mahiwagang baston. Pinaikot-ikot niya ito ng ilang ulit. Inutosang pumikit ang maglola at ilang sandali lang ang lumipas. Halos himatayin ang maglola dahil ang dati nilang kubo ay nawala na.
Napalitan ito ng napakalaking mansyon at ang paligid ay napaliligiran ng mga halamang namumulaklak. Ngunit naging mas malinis ang kapaligiran. Nawala ang mga puno sa tabi at kitang-kita na mula sa malayo ang napakaganda nilang mansyon. Di pa natatapos ang sorpresa dahil nagkaroon sila ng 2 sasakyan at ang landas ng daan na dati ay pang tao lang. Lumapad na ito at naging simentado papunta sa pinakamalayong parte ng bungad ng daan kung saan maaari nang makadaan ang mga sasakyan kapag may kailangang pasyalan ang kanyang anak. Mamuhay ka ng marangya, anak. Wala ka nang dapat pang ipag-alala. Nasa loob na ng mansyon ang lahat ng kailangan ninyo upang habang buhay kayong mabuhay ng marangya. Maaari mo nang papuntay ng nobyo mo at wala ka nang dapat pang ipag-alala dahil masigit sa kanyang yaman ang yaman mo ngayon. Manatili ka mabait at mapagkumbaba. Ingatan at alagaan mo ang lola mo. Ito lang ang tangi kong magagawa bilang iyong ina. Wika ni Barwaan. Bigla na lang naglaho si Barwaan sa harapan nila. Mas huyong niyakap ni Lola Trininga ang kanyang apo. Para sa akin, ano man ang mangyari sa buhay ko, ikaw, Corazon, ang pinakamalaki at nag-iisang kayamanan ko. Hindi matutumbasan ng anumang yaman sa mundong ito. Wika ni Lola Trininga. Masaya silang magkahawak kamay na naglalakad papasok sa kanilang bagong tahanan at magkasamang magsisimula ng panibagong buhay. Di nga naglaon, nagkatuluyan ang apo ni Lola Trininga at ang doktora. Dahil napag-alaman ng pamilya nito na masigit pa ang yamang taglaya ng apo ni Lola Trininga, ang anak ng babaylan.